Check. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Grabe. Tama-tama ang ating pag-uusapan. Sabi ko, connect na connect kung sino ang Lord sa buhay po natin. Sometimes kasi, we don't realize gaano ba talaga ka-powerful si Lord. Gaano ka awesome si Lord until such time na we are hopeless and helpless. But when we have strength, di ba, we are doing something na parang, Lord, dyan ka muna sa isang tabi and I will do first what I can do. Pero when you are helpless, wala ka nang gagawin kung hindi, Lord, it's up to you. And today, tuturo ng Panginoon sa atin, sino ba talaga si Lord sa buhay po natin? And I hope that everyone will recognize and appreciate who God is in your life. And dapat maging thankful tayo na tayo ay belong in this church na si Jesus Christ lamang ang tinataas dito. Amen? Hallelujah. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos na nasa langit, marami pong salamat, Panginoon. Lord God, sa inyo pong ginagawa sa bawat buhay na naririto ngayon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong kadakilaan. Kayo po ang aming provider, ang aming healer, O God. Thank you, Lord God, for who you are, O God, in every one of us, Lord God, personally. Kaya po, Lord God, in this time, Lord, we pray for your anointing, for your power, Lord God, to move in every heart that we can see you. Open our eyes, O God, open our hearts, O Lord, that we can see who Jesus is, O God. Kaya po, Panginoon, salamat po for this morning, O God, na tunay nga, kayo po nagbigay ng testimony, Panginoon, para po ma-reach out na yung mga kaluluwa, mga puso po namin, Panginoon, at inihanda mo na, O Diyos, ang inyo pong pagkilos sa umagang ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Can you say to your friend, your neighbors, that God is so good? Yung mayroon naman dating, yung talagang mayroong emotion. God is so good. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po ba sinabi sa Exodus 3 verse 14, sabi dito ng Diyos, ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. And that is God. Amen? Bakit ako nga? Ako kasi yung provider, ako yung healer, ako yung need mo. Hallelujah. That is our topic today. The name of Jesus Christ, the name of our God. Pero hindi tayo magko-concentrate in the whole book because napakarami po kasing pangalan ng ating Diyos. Hallelujah. Magko-concentrate lang tayo sa book of John na kung saan nandyan lang siya. Kaso hindi natin siya pinapansin. Amen? Sino nakabasa na ng buong book of John? Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon sa mga taong nagtaas ng kamay because nandyan lang talaga si John. Pero hindi natin nabibigyan ng pansin ang salita ng Panginoon. So why it is important, the name? Bakit ba importante ang pangalan? Sa tingin nyo, bakit binigyan tayo ng ating mga magulang ng pangalan? I remember in the Old Testament, the name itself has a meaning. Pero ngayon kasi sa dinami-dami ng tao because of billions of people around the world, alam niyo po ba na hindi na masyado binibigyan ng meaning ang mga pangalan? Pero in other countries, ang bawat pangalan sa mga bata, naalala ko yung mga pangalan pa nga sa kalendaryo, di ba? May mga kahulugan pala yan. And in the Old Testament, there are meanings yung binigay sa iyo ng pangalan. Let's say, the name Mara. Alam niyo po ba yung pangalang Mara? Ha? May nasa harapan lang nga nagtumutungo eh. Yung about sorrow, about bitterness. Ba? Yung pangalang Abraham, bakit pinalitan ng Lord yung Abram to Abraham? Because there are things in the sight of God na akala natin lahat that we are okay, but we are not okay. That's why we are being transformed from glory to glory. Kaya tayo binibigyan ng Lord ng panibagong buhay because our life ay destined to His standard. Not on the worldly standard, but the kingdom standard. Amen? Hallelujah. Kaya sa umagang ito, titingnan natin, ano ba yung meaning ng pangalan? Ang pangalan po, according to dictionary, ito po ay para ma-recognize natin. Can you imagine yung tinatawag na, pangalan mo, ang pangit, no? Ang pangit ng pangalan mo,
Okay? Di ba? So, purihin ng Panginoon, every one of us, pag tinawag tayo, ay, Jerome! Praise the Lord. Saan ba ako nakatingnan? Din si Jerome eh. Ay, Jerome, di ba? Oh, ay, Brian, tinawag ba? Ganon. Tilingon ka kagad. Pag sinabing pogi, lahat tumitingin eh. Pag sinabing maganda, lahat tumitingin. Amen? Sumigaw ka sa mall, pogi, pogi! Lahat titingin yung lalaki, oh. Hindi naman nila pangalan, di ba? Pero meron kasing tawag, pag tinawag ka ng ganong word, parang ako yun. Parang ako yun. Eh what if tawagin ka ng isang pangalang Yoli Maganda? Ayon. Yung merong adjective. Oh, di ba? Tony Mabait. Di ba? Merong kadugtong talaga. Di ba napakaganda ng ginagawa ng Lord? So there are things in our name na huwag natin bigyan ng kahulugan na ikaw, pinanganak kang ganito. Pinanganak ka sa sama ng loob. Di ba? Galing ka doon sa isang mabaho na yung mga sinaunang tao, ganun ang sinasabi. Hallelujah. In Isaiah 43 verse 1, sabi dito, Israel, itong sinasabi ng Panginoon na lumikha sa'yo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Woo! Praise the Lord. God knows who you are. At ngayon, naaaring ang pangalan natin in this 21st century, hindi na napapalitan ng Lord yung names mo. Pero in His kingdom, my name, Ronald or Robbie, has different meaning in His kingdom. I believe that. Because when I go to Japan, yung palang pangalan kong Ronald, ay merong meaning pala sa Japanese word yan. Kasi sabi ko, wow naman. Hindi ko alam yun. Kaya sabi ko, purihin ng Panginoon. That's why mag-excited ka, kapatid, kung alam ng Lord ang pangalan mo. Di ba? Sinong may confidence na alam ni Lord ang pangalan ko? Taas ang kamay. Paano yung iba? Parang wala akong nakita eh. Sige, taas nga natin ang kamay. Confidence ka na kilala ka ni Lord. Praise the Lord. Pero alam niyo po ba, sabi dito sa binasa natin, huwag kang matakot. So first part, Israel. Binigyan niya ng name yung Israel. The word Israel is a nation. It is the nation na pinili ng Diyos. Isang lahi na pinili ng Diyos. And I believe, sa panahon natin ngayon, hindi lang yung Israel na bayan, kung hindi tayo mga mananampalataya because we are Abraham's seed. Hallelujah. And out of that, doon bawat isang tao na nandun sa bayan ng Israel, kilala ng Panginoon. At naniniwala ako, hindi lahat pala ng tao sa mundong ito, kilala ng Lord. Because of sin. Pero mahal ng Diyos ang lahat ng tao. What I could say, hindi kilala, doesn't mean yung hindi ka talaga kilala. Kilala ka niya from the beginning. Pero yung kilala na hindi ka marinig talaga ng Panginoon, bakit? May blockage. The word sin, blockage, yung connection mo kay Lord. Parang napakagandang iPhone mo, napakaganda ng cellphone mo na sobrang mahal, 100,000 when I go to the mall. Sabi ko nga nung nagbabaybay ako sa mga store na mga cellphone dyan, I didn't realize na meron pala mga 200 or less than 200,000 na cellphone. Sabi ko, amazing. Sinong bibili ng ganitong phone? Diba? More than 100,000 phone. Pero what kind of phone is that kung ang signal mo naman ay TM? Diba? Minsan may signal, minsan may wala. Ang ganda-ganda ng phone mo, pero wala ka naman palang signal. Minsan ganyan tayo, ang ganda-ganda ng damit natin, ang ganda-ganda ng buhay natin, just like in the Hollywood, in LA, di ba? Ang ganda-ganda ng buhay nila eh. But God doesn't know them. And can you imagine, out of that isang, naubos yung ganda. Walang maganda sa kanila ngayon, lahat sila naghihirap. Lahat sila emotionally down. And I believe that is the purpose of God para lahat itong mga taong to magbalik loob sa Lord. Amen?
Hindi para i-condemn sila ng Panginoon kung hindi magbalik sila lahat sa Panginoon at kilalanin nila ang Diyos na buhay na lumikha ng langit at ang lupa. And that is our God. In Revelation 21:27 says, ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi. Wala sa kalangitan ang papapasukin ng Diyos na may karumihan o kasalanan, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ito ay nasusulat sa salita ng Panginoon sa Revelation 21:27. Ang mga tao lamang na ang pangalan. Ulitin ko po. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan. Hallelujah. Iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Purihin ng Diyos. Yung kordero pala ang may hawak nung aklat na yan at hindi yung may manok. Nung bata ako, yung may manok eh. Himas-himas pa niya eh. Panahon nung old movie, himas-himas pa niya yung manok. O, papasok, nakapila silang ganyan. Ano pangalan? Pero hindi pala yun ang totoo. Sabi nga ng ating kapatid, merong facts. Hindi lahat ng facts ay totoo. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Hallelujah. Ang tanong, nakasulat ba talaga ang ating pangalan sa aklat ng buhay? At ito ba ay inaalagaan at kinakalinga ng ating Panginoon, ng kordero? Hallelujah! Sapagkat ayaw ng Panginoon ng sinungaling, ang makasalanan, ang gumagawa ng mga kasuklam-suklam ng bagay. Ayaw ng Panginoon yan. That's why God is not God of love. Eh sabi ng ibang mga lahi, yung mga third na lahi, okay? I will not mention those kind of people. Itong mga taong ito, sabi na, God is love. Mahal niya kami. Na kahit ano man ang itsura namin, mahal niya kami. But the Lord says, I am also holy. Pag hindi ka sumunod sa pagiging holy ko, mahuhuli ka talaga dyan. At hindi ka na makakapasok sa kalangitan. Amen? Hallelujah. So, ang sinasabi ng Panginoon, secured ka ba talaga? Yung ang isang bangko, sabi niya, you're in good hands. Totoo ba talaga nasa good hands ka? Amen? Only in God's presence, dun tayo nasa good hands. Amen? Amen. So, ang tanong, are we really in the book, our names are really written in the book of life? Sabi ko nga, kahit akong pastor, ayoko magsigurado. Ayokong magiging kampante, gusto kong magsigurado. Why? Mahirap. Sabihin niyo sa akin, ay si Pastor Robby, nandun, bakit? Diba tapos ikaw nandun sa heaven. Sabihin mo, tulungan mo ako. Ganon ako, no? Sabi ko, Lord, ayoko nang ganon. Minsan nag-i-imagine ako, Lord, ayoko nang ganon. I want to be secured. Kaya lagi, every now and then, I always go down in my knees and pray to the living God. Lord, ikaw lamang, parang si King David, Lord, ikaw lamang nakakakita ng puso ko. Kung ano man ang karumihan at hindi karapat dapat sa iyong paningin, pagkalinisin mo ako. Kailangan cautious ka dun. Amen? Kailangan aware ka dun. Kasi ang dami ba namang tukso? Ang tukso hindi lalayo sa'yo. Kahit anong kantahin mo, anong papang ganda, gaganong-ganong ka para sumigaw ng, tukso, layuan mo ako, walang mangyayari. Hindi ka lalayuan ng tukso. Amen? Naniniwala po ba kaya? Ang tukso lalo kang lalapitan. Subukan nyo mag-fasting kayo mamaya, huwag kayo mananghalian. Subukan nyo lang, tanghalian lang, huwag tayo mananghalian mamaya. Naniniwala ako, unang-una may maaamoy ka na dyan. Ganun eh. Ganun yung tukso eh. Talagang tutuksuhin ka. Ilalapit ka niya sa kasalanan at para mag-commit ka at sigurado mabubura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya hindi po katotohanan yung saved by grace ng takaturuan. Once you are saved, you are forever saved. Pag may ginawa kang kamalian sa pantan ng Panginoon, ikaw ay nagkasala at ang kasalanan ng kabayaran niyan ay kamatayan. Amen? Kaya huwag kayong magpakakampante na tayo ay
pumapunta ako ng church. No. In these last days, huwag tayong maging ignorante sa gawa ng kaaway. In these last days, kailangan tayong maging watchful and prayerful because there are a lot of things in this place, in this planet, na talagang sa mga panahon to, triple time na si Satan for us to go to hell. Naniniwala ako, hindi lang sa labas ang mga ginagawa ng mga kaaway, kung hindi dito sa loob ng simbahan. Because ayaw niya kayong lahat pumasok, ayaw niya tayong lahat pumasok sa kalangitan. Gusto niya tayong makasama sa dagat-dagatang apoy. Pero tayo binigyan ng Diyos ng pag-iisip, binigyan niya tayo ng free will para sumunod tayo sa Panginoon. And that is how we must secure our names in the book of life. Ngayon, bago ako pumunta sa pangalan ng Panginoong Jesus, I want you to bow down your heads. We will ask God, Lord, bago ko makita yung greatness mo, Lord, gusto ko muna makasiguro o pumunta dyan sa heaven. Hindi natin alam kung ano yung nagawa natin, nasabi natin, naisip natin, because kitang-kita ng Lord, walang naitatago sa Kanya. Ano man ang naisip mo na mali sa Kanyang harapan, kasalanan na yan. Kaya we have to confess our sin, for He is faithful and just to forgive us. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, sumunod po kayo, Heavenly Father, maraming salamat po, for you are the God of love, and you are also a God of holiness. And right now, Lord God, gusto ko po makasigurado, Panginoon, ng aking buhay nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat ito ang sinabi mo, Panginoon, sa Revelation 21, Lord. Ang tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ang makakapasok sa inyong kaharian. Panginoon, humingi po ako ng tawad sa iyo sa lahat ng hindi karapat-dapat sa iyong paningin. At sinusuko sa inyo ang aking buhay. Isulat mo, Panginoong Jesus, ang aking pangalan. At Lord, gusto ko po makasiguro, Panginoon, na sa darating ng panahon, ako po ay papasok dyan sa iyong pintuan at tatanggapin ang inyong salita na pumasok ang tapat sa kaharian ng Diyos. Kaya po, Panginoon, salamat po, Lord, for this opportunity na kami po ay makapanalangin ng ganito at makahingi ng tawad sa iyo. Purihin ka, sambahin ka. Pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Yun, ganun lang kasimple yun eh. If you are praying that sincerely in your heart, ando na yung, ang tawag to, pangalan mo. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga natin sa Lord. At pupunta ngayon tayo kung sino si Lord. Because we are citizens of heaven now. Amen? Sino ba si Lord? According to this Exodus, na sinulat ni Moses, God reveals Himself to His people and comes to redeem them out of exile and lead them into new light. Yung ginagawa ng Panginoon, tayo ay nagre-reveal ang Lord sa atin, tapos aalisin niya tayo sa isang buhay na makasalanan. Kaya pag ikaw ay nananatili sa kasalanan, kapatid, hindi genuine ang iyong pananampalataya o relasyon sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay naka Kristo, sabi doon, bago ka na. Ang luma ay nawala na. Amen? At namumuhay ka ngayon sa kabanalan. Hallelujah. At pinapakita rito ng Panginoon, bakit sinasabi niya yung I am kay Moses? Kasi nagtanong si Moses, paano ko sasabihin sa bayan ng Israel sino yung nagsugo sa akin? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa kanila, ako ay si ako. Ako nga. Ngayon, ginawa ng Panginoong Hesus din yan, tinuloy po niya from Old Testament to New Testament in John, the book of John, and Jesus implies the title that I am. At meron pong 7, tama ba ako? Baka magkamali po ako. 7 in the book of John, na kung saan kinuha niya yung pagiging Diyos. Sinabi niya in public that I am God. Amen? And if you know Jesus is God,
you will respect Him as a God. Amen? Hallelujah. Number 1, in John 6:35, sabi dito, sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin na hindi magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sinabi ng Panginoon dito, I am the bread of life. Pastor, kailangan ko mag-overtime. Kailangan ko magluto. Kailangan ko mamalengke. Walang masama sa lahat ng yan. Katulad ng ating kapatid, nakaranas, 1,000,000 saan kukunin yung 1,000,000? Nagawa na siguro lahat ng mahal niya sa buhay, mismo siya. Paano niya kukunin yung mga ganung bagay? Naniniwala ako there is faith there, pero God is teaching them more. God is teaching them more who He is. Amen? Hanggat hindi ka kasi dumarating sa kawalan, hindi mo marirealize kung sino si Lord sa buhay mo. Amen? Yung parang mahal mo sa buhay, hindi mo marirealize na ganyan pala kamahal mo ang asawa at anak mo kung hindi sila nawala sa'yo. Madalas na neglect natin. Even our loved one dito sa mundong to. Hindi natin sila mabisita because anong dahilan natin? Kasi po merong overtime, kasi po ganyan-ganyan, kasi po ganun-ganun. There are a lot of reasonings. Pero pagdating sa burulan, lahat kayo present. Amen? Sa pamilya ko na lang Magre-reunion, ang daming dahilan. Pero pag namatay, nagkita-kita na lang. Huwag natin gawin ganun. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, I am the bread of life. Ako yung buhay mo. Ako yung magbibigay sa'yo. Kaya unahin mo ako, ang aking kaharian, ang aking katwiran, at lahat ng bagay ay ibibigay ko sa'yo. Amen? And that is our God. Paano hindi na po ako magtatrabaho? No. Magtrabaho ka, pero unahin mo si Lord. Hindi lahat ng tao tinawag magpastor, hindi lahat ng tao tinawag maging propeta at ebangelista. Tinawag tayo ng Panginoon upang sambahin at kilalanin natin siya. Amen? Sapagkat pag hindi natin siya kinilala, ano yun? Para ka nakipag-ugnayan sa isang kasintahan, kilala na kita. On na tayo Mag-on na tayo. Nakita na kita. I know your name, I know your address, I know your number, I know your messenger. On na tayo. O bukas magganap tayo ng kasal. Pwede na ba yun? Hindi ganun Di ba? You will spend time to the person. Di ba? You will spend time. And the Lord says, oy, ako ito. Ako yung magpo-provide sa'yo. Huwag mo nang unahin yan. Huwag mo nang unahin yung mga bagay na temporal na yan. Ako unahin mo, I am the bread. I am your provider. Amen? Kasi yung panahon na sinabi ng Panginoong Jesus to, ito yung time na dami-daming tao. Hallelujah. At ang hinahanap nila, pagkain. Pero sinabi ng Panginoon sa bandang huli, ako yung pagkain. Pag ikaw kumain kay Kristo, kapatid, hindi ka magugutom. I'm not saying physically, magugutom at magugutom, di ba? Pero sinasabi ng Lord dito, you will have satisfaction. Hallelujah. At hindi ka na maghahanap pa ng, dati pandesal lang, ngayon gusto mo na yung merong di ba? Hindi lang tinapay na basta gusto mo bread talk. Yung merong nasa ibabaw. Upgraded. Dati, okay na tayo sa pandesal lang, sausaw kape. Aba, medyo gumanda-ganda ang buhay. Gusto bread talk na, hindi na pinansin si pandesal. And when you have Christ, whether may pandesal ka, meron kang French baker, o may bread talk ka, you are already satisfied. Hindi ka na maghahanap ng bago. Because kung anong meron ka ngayon, you are satisfied. Because you have Jesus Christ. Amen? Woo! Praise the Lord! Number 2, John 8:12, sabi dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw na sanlibutan ng sumusunod sa akin, magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na maglalakad sa kadiliman.
And Jesus is our light. Pag na kay Kristo ka, hindi yung nakaganyan ang mukha mo. Hindi ang haba-haba ng iyong baba. Pag na kay Kristo ka, ikaw yung liwanag. Magliliwanag yung glory ng Lord sa'yo. Kahit dumadaan ka sa mga pagsubok, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hallelujah. Ayun yung ating Panginoon. Unfortunately, maraming Christians, pag dumadaan sila sa pagsubok, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Nagdrama na. Amen. Kaya ka pinapadaan dyan, i-claim mo na, dumaan man ako sa apoy. Hallelujah. Ano mang pagsubok yan, lalakad ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. At pag nakita sa inang tao, bakit ito? May problema naman, parehas kami, may 1 milyon na problema, utang. Bakit siya ang ganda-ganda ng aura niya? Hindi naman siya nagpabelo, hindi naman siya nagpakala. Yung isa, kalayan. Yun, hindi naman siya nagpaganon, pero ang ganda-ganda niya. Yung ating kapatid na lang yan, mukhang hindi naman nagkasakit. Pumunta kayo sa ospital, na same din ang case niya. Masasabi niyo the difference kung sino ang may Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan mo natin ng Lord. And that glory ay para sa iyo because kung sinong nasa sa iyo, magliliwanag yan. Lalabas yan. Parang kumain ka ng kumain ng mga tataba. Lahat yan lalabas yan sa dugo mo. Ha? Kare-kare, fried rice, di ba? Crispy pata pa more. Lalabas lahat yan pag nagpasukat ka ng dugo mo, kaya ang grade mo sobrang high. Pero pag ninamnam mo yung ilaw, yung liwanag, yung bread of life, yung light of the world, ninamnam mo siya, inangkin mo siya, lagi mong pinapamuhay, lalabas siyang kapatid. Ay, wala akong nakitang Kristiyano ng haba ng mukha. Wala akong nakitang Kristiyano malungkutin. Diba? Wala akong nakitang Kristiyano na lulugo-lugo, nanihihina sa pananampalataya. The more na marami kang problema, the more na marami kang luluhurin, the more na marami kang lalapitan sa Panginoon, paglapit sa Panginoon. Amen? At the more kang palalakasin. When you are weak, then He is strong. Woo! Praise the Lord! Number 3. Sabi ng John 10:7-9, kaya't muling sinabi ng Panginoong Jesus, pagkatandaan ninyo, ako ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Ako ang pintuan. Ang siyang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. And Jesus is our door. Hallelujah. Saan tayo pumasok? Sa bintana? Pag pumasok ka kay Jesus, pag nandun ka kay Jesus, di ba? You know His voice. Only the sheep and the shepherd knows the voice of each other. Yan ko kayo ng halimbawa. Ako po ay may 3 German Shepherd sa bahay. And I believe, alam niyo po itsura ng German Shepherd, malaking aso. At pag yan ay narinig pa lang niya yung konting sit-sit ko, bigla na nang lilingon lang lahat yan, yung 3 yan. Pero pag si Jeremy ang nag-sit-sit dyan, nakahiga pa yan, tulog. Pero pag ako nag-sit, gaganin lang, parang gigisingin ko lang kunya, lolokohin ko. Bigla na nang tatayo yan. Sit-sit pa lang po yun. Amen? Di lalo na pag ito na, tumayo ka na. Halimbawa, tatayo ako. Nakahiga sila, tutulog. Kaya, tapos tatayo ako. Bigla na nang tatayo yan, susunod yan kaagad. Susunod yan. Kaya sabi ko, relate na relate ako dito sa tinuturo ng Panginoon. Alam ng tupa ang tinig ng kanyang master, ng kanyang shepherd. Sabi ko, Lord, lagi mo iparinig sa akin yung boses mo.
Kahit yung tibok ng puso mo, iparinig mo sa akin. Because yung heartbeat mo, kahit di ka magsalita, nararamdaman ko na dapat yun. Alam niyo po ba ang aso? Pag may sakit ka, ramdam nila. Ramdam nila. Pag may pinagdadaanan kang problema, basta malungkot ka, lalapit yan sa'yo. Diba? Yung mga dog lover dito. Diba, no? Kita ko, dami mo rin aso eh. Diba? Ano yung kanyan, lalapitan ka na niyan sa lap, minsan didilaan ka na niyan. Iko-comfort ka. Pero si Lord, hindi siya nakakaranas ng problema. Hindi siya nakakaranas ng lungkot. Tayo yung nakakaranas. Pero saan tayo pag malungkot tayo? Nandun ba tayo sa isang lugar na merong kumukuti-kutitap na ilaw? Tapos may sasayaw-sayaw ng gaganon? O pag nalulungkot ka, nandun ka na sa tropa ng mga mahahabang leeg dyan. Tapos, tagay naman tayong kundi dyan. Pag mayroon naman tayong problema, nandun tayo sa pangatlo, pang-apat nating minamahal. Nasaan tayo? Pag tayo ay nandun sa pakalungkutan. Yan ang trabaho ng mundo. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mga kasuklam-suklam, dahil ayon sa Revelation, yung mga bagay na yan, ng mga marurumi o mga kasalanan, ay hindi makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, pumasok ka sa akin, lumapit ka sa akin, at lalapit ako sa iyo. Hallelujah. Kaya kung sino man ang pumasok sa Kanya, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Doon siya magkakaroon ng maayos na buhay. Ang good shepherd po, alam niyo po ba? Sabi ko nga sa misis ko, yung 3 shepherd ko, 2 sakong pagkain. Okay, dati kasi yung breeder ako, okay lang yun kasi breeder ako. Pero ngayon to wala akong breeding eh. 3 shepherd lang siya, wala akong gagawin kundi pakainin, paliguan, at may vitamins pa. 2 sako ang budget ko sa isang buwan, sa kanilang 3 lang. At magkano ang isang sako? 1,500, di 3,000, bukod pa yung vitamins. Sabi ko nga sa asawa ko, wala man lang tayong ganansya dito. Walang anak. Hindi kaya ng dating breeder ako. Pag nanganak, balik pera. Yung mga ginastos natin, may tubo ka pa. Ngayon wala. Sabi ng misis ko sa akin, hindi ka pa ba satisfied na tuwing darating sa'yo, yung mga buntot nila gumagano na? Tumatalon na sa'yo? Hindi ka pa ba satisfied na pag nakaupo ka dyan, nandiyan na sila sa tabi mo? Hindi ka pa ba satisfied na masaya sila at masaya ka pag nakikipaglaro ka sa kanila? Oo nga, no. Ganon pala si Lord. The more ka lalapit-lapit kay Lord, ay magbabagong buhay kahit nagastusan ka ni Lord. Masayang-masaya kang gastusan ni Lord. Kasi nandun ka sa tabi niya lagi. Amen? Huwag kang maalamarta. Lumalayo kay Lord. Di ba? Huwag kang mag-alamarta na, oy, tulungan niyo naman ako rito. Punta ka laki kay Lord. Amen? Pag na kay Lord ka, aayaw ka na sa lahat ng kasalanan. Amen? Tatabangin ka sa kasalanan. Tatabangin ka sa buhay na dati mong kinagisnan. Wala akong nakita na natili kay Lord na hindi nagbago. Amen? Kasi pangako niya yun. Nagkakaroon tayo ng bagong buhay kay Jesus. Kaya huwag niyo sasabihin na nandun ako sa church na yung 10 years. Hindi po sa tagal yan dito. Oo, nakasulat na yung pangalan niyo dyan sa upuan. Tanggap ko na yan eh. Pero hindi yan ang sukatan. Ang tagal natin dito sa simbahan. Ang sukatan natin, gaano mo kakilala ang ating Panginoon? Gaano ka ka-close? Di ba? Yung tipong close kami ni Lord eh. Di ba? Hindi yung, pag-pray mo naman ako, kasi mas malakas ka kay Lord eh. Sinabi sa asawa ko yan. Yung mga friends niya. Sabi ba naman ng mga friends niya, Ate V, pag-pray mo naman ako kasi alam ko madali kang pakinggan ni Lord. Hallelujah. Number 4. Woo! Excited pa ba kayo? Magpa-fasting tayo mamaya. Dediretsuhin natin to. John 10, verse 11 to 15. Sabi dito, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Binigay na ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. Ang upahan ay tumatakas kapag dumating ang asong gubat.
Diyan yung makikita yung talagang walang heart. Lalo na sa pagdating sa gawain. Alis ng alis. Oo. Mga bayarin daw. Iniiwan niya mga tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito, kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Ano ibig sabihin nitong verse, hanggang verse 12 na to? Lahat po tayo ay tupa, meron siyang itinalaga na pastor at mga leaders para alagaan tayo. Pero yung mga leaders at pastor na walang pagmamahal talaga sa Panginoon, ay iiwanan yan. Madaling iwanan ang mga tupa ng Diyos. I remember one time na I am so down in my spirit and I am so encouraged in my life doing the ministry. Sabi ko, Lord, ayoko na. Pagod na ako. Because ginawa ko yung para sa Lord eh. Pagod na ako. Pero I didn't realize that it's in my own effort and my own ability. Kaya inalaw ng Lord yun, mapagod ako, manglupaypay ako, at sinabi ko, ayoko na Lord sa ministry. Then the Lord spoke, hindi dahil para i-comfort yung heart ko. Ano man sinabi? Sabi ng Lord sa akin, paano yung mga taong tinuruan mo? Paano yung mga taong inalagaan mo at naranasan nila yung pagmamahal ko? Iiwan mo ba sila? Lord, pagod na nga ako eh. I am just like you. Kaya ganun kami ni Lord, close. Sabi ko, Lord, nagdadaing ako, nagsasalita ako, hindi yung, manamin sumasalangit ka na. Hindi ako ganun. I talk to God just my friend. Lord, ganyan eh. Paano bang gagawin ko? Oo, naintindihan ko, pero paano? Alam mo, sabi sa akin, sige Lord, wala ka na magawa eh. Sige Lord. And suddenly, hindi ako si pastor, hindi ko kayo gugulatin. And suddenly, yung sinabi ko, sige Lord, I will do what you want me to do. Can you imagine? Pinalakas niya yung heart ko. Pinalakas niya yung, in-encourage niya ako to do for Him, not for the people. At reflection lang yan yung ginagawa ko sa mga tao because yung love na nandoon sa amin sa isa't isa. And to God be the glory, na kahit nanghihina ka, not because nakikita ko yung mga taong yan, ang nakikita ko si Lord sa bawat mukha ninyo. Sa bawat itsura ng mga taong na pinupuntahan ko at inaalagaan, minamahal, ang nakikita ko hindi yung tao. Ang nakikita ko si Lord, na mahal ka at ayaw kanyang iwanan. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Salamat na ganun mo kami minahal. At pinapalakas mo ko para ibigay pa ang pag-ibig mo sa iba. Hallelujah. And that is our God because He is a good shepherd. He cares for you. Hindi babagsak yung care niya mula heaven. He is using people to care for you. Can you imagine those people na nagbigay sa kanila ng hindi lang prayer, hindi lang financial? And I believe there are a lot of things na nabuhay sa atin, hindi lang sa kanilang pamilya, naranasan ito. Maraming ginagawa si Lord sa buhay natin, pero hindi natin na-appreciate. Pero God is doing something from heaven na magpo-provide siya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At masasatisfied niya tayo. Woo! Kaya ka nandyan. Kaya malakas ka pa. Kaya nakakabangon ka pa. Kaya nakaka-move on ka pa. Amen? Because God is using people para sa kanyang kaluwalhatian. Woo! Praise the Lord. Ganyan lang, Lord. Ngayon sa verse 13, sabi dito, tumatakas daw ang mga bayarin. Palibhasa ay upahan lamang sila at walang malasakit sa mga tupa. Sabi ng Panginoon sa verse 15, ako nga ang mabuting pastol kung papaanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y naman kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Do you hear God's voice? Or do you hear God's voice through other people? Through your pastor, through your leaders? Unfortunately, this is the truth or facts.
What I could say, facts. Because based on studies and observations. Hindi lahat ng tao naririnig ang still, small voice ni Lord. Why? Because naging dependent tayo manood ng YouTube. Ang daming pastor dyan. Naging dependent tayo pumunta ng church. Ay, magbo-Bible study yan, magpo-preaching yan. Pero we don't have the time to commune with God that He will speak to us. Tayo lang yung pray ng pray, Lord. Ito yung aking prayer list, items, ang dami-dami. Pero we don't have time to listen to His voice. Kailan mo nabasa ang buong Bible? Simula Genesis hanggang Revelation. Kailan mo nabasa? Huwag na natin buuin. Kailan mo nabasa ang Book of John? O nandyan lang kasi siya sa tabi? Kahit may apps ka, kailan mo huling nabasa at nabuksan yung apps mo ng Bible compare sa ibang social media apps mo? Because binibigyan natin ng importansya ang binibigay ng mundo compared doon sa nagbibigay ng buhay at kasaganahan sa ating lahat. Amen? Kailan kayo nagbigay ng at least, sabi nga doon sa Bible, 1 hour to God? And I believe, sabi mo sa katabi mo, para sa iyo pala ito eh. Tinatamaan ka na ba? Amen. Hindi mo makikilala si Lord kung nandiyan ka lang lagi sa upuan. Makikilala mo talaga si Lord, you will spend time to the lover of your soul. Woo! You have to spend time to the lover of your soul. And in number 5, sabi ng Panginoon, He is the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. In John 11:25-26, sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, hindi na kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ito ang madalas sinasabi sa araw ng patay. Pero ngayon, hindi kayo patay. Sinasabi ng Panginoon, siya ang buhay sa'yo. Amen? God can give you life and God can take away your life. And because this is our God, He will continue to give you life, to sustain your life, to bless your life, because He is life. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga, pag tayo ay nagkasala, ano bang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ito physical na sinasabi, kaya hindi ito tinuturo lamang sa araw ng patay o sa mga burol. Ito'y tinuturo dito sa isang kongregasyon na nakikinig sa salita ng Diyos sapagkat siya ang resurrection at ang buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay nung tayo makasalanan pa at umapit tayo sa Panginoon. Paghingin natin ng tawad, ang pangatlong persona natin, ng Espiritu natin, ang binuhay ng Diyos. At nagkaroon tayo ng connection kay Lord. Pero in the process ng ating buhay dito sa mundong to, we make mistakes. Nakakaroon tayo ng mga shortcomings sa buhay po natin. At ang sinasabi nun, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So namamatay din ang ating connection kay Lord. Parang yung signal ninyo sa cellphone, bigla na lang, tut, 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 tut. Diba? Kausap nyo lang, ang ganda-ganda ng usapan nyo, biglang namatay. Pagtingin nyo sa cellphone nyo, walang signal. Parang ganun din tayo, bigla na wala yung connection natin kay Lord. Because nag-commit tayo ng sin. Pero sabi ng Panginoon, when you come to Jesus Christ, He will resurrect you. Amen ba? Woo! Kaya lapit ka kay Lord, huwag kang lalayo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, now na. Number 6, sabi ng Panginoon dito, I am the way, the truth, and the life. Oh, pinulit na naman yung life.
In John 14:6, sabi dito ng Panginoong Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, wala makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Wala. Wala makakapunta kay Lord. Wala makakapunta kay Lord, kay God, the Father, kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Siya ang katotohanan, ang buhay, at ang daan. Hindi 500, hindi 100, diba? Hindi ang tanging daan. Iisa lang ang daan. Si Jesus yun. Amen? Ano ba yung katotohanan? Yung sinasabi ng ating kapatid, there are facts in this world and there is truth in this world. Ano yung truth? Do you know the truth? That you are blessed? Do you know the truth? That God so loves you so much? Do you know the truth that God can provide for you? Do you know the truth that God can protect you? Kahit di ka na bumili ng insurance, kahit di ka na bumili ng kung ano-ano mga plan-plan dyan, God can protect you. Diba? Kasi kahit anong pag-iipon natin, ipon tayo, ang ganda ng mindset na ito, walang problema. Maganda ang mindset natin, ipon tayo, save tayo ng save. Pero sa isang iglap, parang LA lang yan, wash out. Kahit anong milyon pa yan nasa libreta mo, pero pag sinabi ni Lord, masusubukan ka. Ubusin talaga yan. I remember when I went to Taiwan to work as an OFW, ang mindset ko noon, because I stepped away from God, Lord, sabi ko, I will do it my way. Kahit hindi na uso yung kantang My Way na yan, ginawa ko pa rin yung My Way. Oh, ano nangyari? For the whole 4 years, I save. Hindi ako bumili ng bahay. I just save para pag uwi ko ng Pilipinas, meron akong work. Okay, bumili ako ng sasakyan, ang ginawa akong pang UB, etc. Savings para sa asawa ko, para sa anak ko. Pero sa isang banda, pag uwi ko, boom. Naubos lahat. Ang company na binalang ko ng plan sa kanilang dalawa, nagsara. Yung sasakyan, binili ko, na-scam ako, nung prangkisa ko. Can you imagine, after ang patakbo ko siya ng 5 to 6 years lamang, dahil wala akong plaka, binenta ko lang siya ng 50,000. Sabi ko, Lord, yun yung time na 2008, wala na. Suko na ako. That's why I surrender my life to God. And true enough, He is the way. True enough, He is the life. Nagkaroon ako ng bagong pananaw sa buhay ko na kahit naubos lahat yung mga pinag-ipunan ko, purihin ng Panginoon, hear me now. Hallelujah. At yung pagiging ako ngayon, mas blessed ako compare noon. Can you imagine, punta ako ng Taiwan para maging OFW? Pero after that, purihin ng Panginoon, we can travel, we can eat. Akala ko nga, pag nagpastor ako, hindi nakakain ng Jollibee eh. Purihin ng Panginoon, hindi na nga ako pumapasok masyado sa Jollibee, hindi niyo ako niyayaya. Pero yayain niyo ako, pupunta ako sa Jollibee. Because my favorite now is not Jollibee. Diba? Liit kasi ng chicken. Oh, praise the Lord. And this is what Jesus had offered me. New life in Christ. Wala dito yun eh. Dati meron dito nun. Ayun na lang sa gilid, life in Christ. Amen? It's not the church, but it's the real life in Christ. Nagbago ka na ba? Sabi sa'yo, katabi, sabi mo, ikaw talaga yun eh. Ikaw talaga yan sinasabi ni Pastor eh. Ayan. Okay, last. I am the true vine. Jesus, in John 15, verse 1 to 5, sabi dito, sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at aking ama ang tagapag-alaga. So si Jesus ang puno, ang ama ang tagapag-alaga. So inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng mas marami. So ano ibig sabihin yan? Our life in Christ, it's not for ourselves lang. Sinasabi ng Panginoon dito, I am the true vine. When you are in Christ, you will have growth.
And you will multiply. Ano yung multiplication? Ay, meron na ako po akong anak, 3 yung anak ko. Hindi yan. Na-share mo na ba yung kabutihan ng Lord? Meron bang naibigay na buhay sa ibang tao dahil ginamit ka ni Lord? Because ang sabi dito ng Panginoon, di ba? Ikaw ay nakadikit sa akin, sabi diyan, hindi ka ang inaalis niyang bawat sangang hindi nagbubunga at ang kanyang pinuputulan at nilinis ang bawat sangang nagbubunga para mas magiging mabunga pa. Ang madalas kasi pag hindi tayo naging mabunga, nagiging mabunga nga tayo. Pag hindi ka nag-aalaga, wala kang passion sa iba, kulang ang pagmamahal. Gusto niyong bigyan ko kayo ng example? Huwag na lang siguro. Secret ko yun eh. Taas ang kamay, gusto nyo ng secret? Okay. Yung iba ayaw? Okay. Ito yung secret ko. Sige. Okay. Yung mga nanonood sa akin, secret lang natin to ha. Okay. Ito yung sikreto. The more na mahal mo si Lord, it's just like human relationship. Ang taong masyadong mahal ang mag-asawa, nag-aanak. Sa panahon nga ngayon, hindi na nag-aasawa eh. Basta nagkindata na lang, nagsama na, nag-aanak. The more na mahal nila ang isa't isa, the more na dumadami sila. Kung walang pag-uusapang pera ha, as in love lang. Yung walang future ng mga anak. Pumunta ka sa probinsya, pumunta ka sa ibang mga lugar dito sa Metro Manila, the more na kung saan walang pinag-usapang pera, sila yung pinakamaraming anak. Tama? Tama. Pero yung mga tipong mga kagaya ninyo, mga professional, kaming mag-asawa, professional na asawa ko, yan yung mga isa lang ang anak. Kasi nag-iisip yan ng future ng kanilang anak. Pero yung sinasabi natin, tanggalin natin ang usaping pera. Isipin lang natin yung the word, I love you, dear. Alam niyo po ba, one of my relative, kung hindi pinaligate ng aking auntie, yung isang auntie ko, nangialam na eh. Pinakailaman na. Kasi nga, siya yung nag-isip para sa kinabukasan ng mga bata. Pero yung mag-asawa kasi na tiyuhin ko at tiyahin ko, hindi nag-iisip. Basta they love each other. Can you imagine? 12 lang sila. Ay, hindi pala. Dahil nga pinaligate, 11. Ha? 15 na ba? Nabuhay? Oh, di ko alam yun ah. Ba't mo alam? 15? Di ko alam yun ah. Ang alam ko, 12 lang, hindi natuloy yung isa. Okay, yun. Kinonfirm ng asawa ko. Hindi ko alam yun. So, alam niya kung sino yung tinutukoy ko. 15. Pero hindi nabuhay yung 4. Kaya, pinatali. Walang usaping pera. So, ano ibig sabihin dito? Ito yun. If you are connected with each other, with your loved one, di ba? Magbubuntis ka. I'm wondering, tong pamilya ng Dicho na to, pagdating tong 11 pinsan ko, pag nag-anakan yan, times 3, times 4, wow, ang laki ng pamilya ko, di ba? So, ganun din kayo eh. The more you love God, I believe, magmumultiply kayo. How deep yung love nyo kay Lord? Kaya nga sabi ko nga, hindi yung tao ang minahal ko lang, kung hindi yung Diyos. Kaya yung tao, bunga ng pagmamahal ko sa Diyos. Parang yung anak ko, kasi nga, may usaping pera eh. Saka nahirapan si Mrs. mag-anak, magbuntis. Kaya nagkaroon ng isang baby lang. Pero nakahanda na yung pangalan, 2 sila, babae at lalaki. Nakahanda na yung mga lampin, mga bagay-bagay nung araw. Kasi excited ako, no? At least 2 man lang, babae at lalaki. Merong blue and pink na, na mga gamit na.
Pero purihin ng Panginoon, isa lang ang tinadhana ng Diyos sa amin. Then one time, in the camp, kaya umatin kayo ng camp, bayad na kayo. In the camp, merong pinadala ang Lord ng propeta. At ang sabi ng propeta, wala pa kami, nandito lang kami sa LIC Timog noon. Worker kami dito, wala pang Life in Christ Rizal. Sabi ng Lord, sa aming dalawa, kinausap ko yung prophet na yun, yung mag-asawa, you will have children. Di ba, no? Naalala mo yun? Yung dalawang foreigner. Di ba? You will have children. Tawa si Binel nun eh. Yeah, we have one child. So, yung prophecy na hindi namin inaakala na spiritual prophetic word na akala namin magkakanak kami ng tao pa. Hindi pala. Spiritual children. E tunay nga, para kami mga magulang, higit pa doon sa mga magulang itong mga taong to. Kung manermon kami, kung magdisiplina kami, hanggang sa kasal, di ba, no? Pinakikailaman, ano? Kaya sa mga magulang, no? Amen? O yung mga kilala kami, yun yung mga katibayan. Kaya sabi ko po rin ng Panginoon, when you're really in love with the Lord, magkakaroon ka ng offspring. Hindi ka ma-off. Amen? Kaya gano'n mo kamahal si Lord, lalabas yan talaga. Kaya connect ka lang kay Lord. Amen? Pag hindi ka connect kay Lord talaga, isa kang putol na sanga. At ang sabi dito, ang putol na sanga ay tinatapon. Sinusunog. So huwag niyong hiyaan, masunog kayo. Imagine, ang ganda-ganda ng kutis niya, susunugin kayo ni Lord. Di ba? Ano ibig sabihin ng sunugan niyan? Yun yung eternal fire. Kasi hindi lahat ng tumatawag kay Lord, 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 ipapasok sa heaven. Kaya don't be deceived. Hindi tumatawag na Lord, Lord, Lord. Sabi ng Panginoong Yesus sa'yo, who you are, I don't know you. 10 years ako dun eh. Ako pa nga yung naglilinis ng church. Ako pa nga yung nagaganito, ganyan-ganyan sa church. You cannot say that to God because He doesn't know you. So it determines how you love God. And this is His word. He is your everything. Ano man ang ginagawa mo sa mundong ito, unahin mo si Lord. Trust me, worth yan. Hindi mo kailangan maging pastor. Kasi madami akong kilalang impostor. It's not the title, but it's your heart to love and serve God. Amen? Tayo po'y tumayin lahat. Hallelujah. Jesus claimed that He is Lord. That He is God because He is I am. All you need ay na kay Lord na. Without God, without Jesus, you are nothing. You are just like na, wala na. Para kang usok. But, if you have the true faith in Christ, the relationship just like Abraham, David, the great man and woman of God in the Bible, your name not only be written in heaven, but your name will always be remembered in this planet. Because that is the legacy that God wants na ipakita niya sa mundong ito kung paano pinaglingkuran ng mga great men and women of God ang Diyos. Dahil kung wala itong mga great women and God na to na sinulat sa Bibliang ito, ano yung pattern natin? At hindi natapos sa generation na yan. Patuloy pang tumatakbo ang generation until such time na dumating ang Panginoong Hesus. Nasaan ang ating pangalan? Ito bang pangalan natin ay may legacyng iiwan sa mundong ito? I heard isang kwento. Meron siyang lupain. Laki.
Dahil 12 silang magkakapatid, hinati sa 12 yon. Ay, hindi pala 12, 8 lang pala sila. So, yung 8 magkakapatid, hinati yung, sabi mo ng ilang ektaryang lupa yan. So, bawat isang kapatid ay merong ilang ektarya na tira. Ang bawat isang magkakapatid na yan, merong 5, minimum of 5 children. Ano na lang kaya ang matitira doon sa children na yun? At yung magiging children and children nila, lupa sa paso. What I'm saying, that is not legacy. The only legacy na mananatili sa mundong ito ay ang legacy na iiwan nyo sa inyong mga anak at kaapu-apuhan ang salita at relasyon sa Diyos. That's why yun dapat nating ginagawa ngayon. Hindi pa huli ang lahat. And that is the eternal thing. Our lives here on earth ay uncertain. You cannot say that I will grow old until such this age. No. Wala na sa ganyan ngayon. So make it your day by day is your last day for Jesus. That's why every morning, Lord, I always ask God, Lord, what do you want me to do for today? That I may give you glory sa buhay ko. And that is the motto na kailangan natin gawin. Kahit anong busy natin, wag natin siyang iwan. Sapagkat hindi kanya iiwan, ipababayaan man. Amen? So as we be in the presence of God here in this place, pwede ba natin i-recommit yung buhay natin kay Lord? Especially kanina nag-pray tayo that you are not certain na ang pangalan mo nakasulat na sa Book of Life. And now, kung sincere ka doon sa panalangin kanina, I want to congratulate you, nandun na yung pangalan mo. And that is faith. Pero wag kang manatili lang doon. Maglakad ka, lumakad ka, to be Christ-like. Magbigay kayo ng time kay Lord. Seek God and you will find Him. Amen? So as we pray, so let the praise and worship team lead us in the song. Namnamin natin tong awiting ito at mananalangin po tayo. At gawin natin tong year na to. This is the year nakikilalanin natin si Jesus more pa sa buhay natin. At yung pagkakilala natin, meron tayong action na gagawin pa.